Nahuli ang baby pets na sina Sonic, Tails at Knuckles. Kaya naglakbay si Sonic sa panahon para iligtas sila sa Sonic 4, the movie. Maligayang pagdating sa channel ni Leon Picaron. I-like mo, mag-iwan ng komento at mag-subscribe ka rin. Sundan mo ako sa aking mga social media na nasa description. At i-activate ang notification bell sa isang simpleng pindutan. Maganda ka na dahil magsisimula na ang palabas. Panuorin ang video kung nagustuhan mo ang kantang ito. Ang Team Baby Sonic ay lalabas sa Sonic 4 the Movie! Oo mga kaibigan, ngayon pag-uusapan natin ang isang kamanghamangang torya tungkol sa Sonic 4 the Movie na paparating na. Isang taon na lang, nakakainis talaga! Bago ang lahat, mag-like, subscribe at i-activate ang notification bell para sa mas maraming teorya tungkol sa Sonic 4. Ngayon, ano masasabi ninyo kung dumiretso tayo at alamin ang kamanghamanghang teorya tungkol sa Team Baby Sonic sa Sonic 4? May paglalakbay sa oras at iba pang kabaliwan! Nahuli ang mga baby pets na sina Sonic, Tails at Knuckles. Naglakbay si Sonic sa oras para iligtas sila sa Sonic 4, the movie. Anong kalokohan yan? Pinadala ni Longclaw sina Baby Sonic, Knuckles at Tails sa Earth sa portal na parang alaga. Sila ay lumitaw isang umaga mismo sa pintuan ng bahay ni na Donut Lord at Yoga Lady. Sa loob ng isang maliit na karton na kahon na inayos na parang duyan, si Sonic ang unang dumilat ng kanyang mga mata. At sumunod ang dalawa niyang kapatid. Hindi kilala ni na Tom at Maddie ang mga nilalang na ito. Pero dahil sa sobrang cute at kaakit-akit nila, mahirap hindi sila mahalin at alagaan. Lalo na't may sulat pa silang dala. Sabi sa sulat, alagaan at panatilihing lihim sila dahil balang araw ililigtas nila ang universo. At nang hindi na nagtatanong pa, Donut Lord at Yoga Lady. At itong mga napakagandang pagbabagungan nyo! Inalagaan nila sina Baby Sonic, Tails at Knuckles na parang anak. Pinakain araw-araw at nasaksihan ang kanilang paglaki sa laki at pag-iisip. Ay Diyos ko, mamamatay ako sa sobrang kakyutan! Sa isang iglap, hindi na lang sila cute na nilalang tulad ng dati. Higit pa roon ang naging sila. Lumalaki na sila! Mga bata na sila ngayon! Noong una, kain at tulog lang sila buong araw. Tapos naglalaro ng paghagis ng bola o ginugulo ang bahay. Unti-unti nilang natuklasan ang kanilang mga kakayahan. Natuklasan ni Tails na kaya niyang lumipad sa pag-ikot ng buntot niya. Si Sonic naman ay naging mabilis dahil sa bilis ng metabolismo at nervous system niya. At si Knuckles naman na kapag ginagamit niya ang kanyang mga kamao, lalo pang nagiging pambihira ang kanyang lakas. Kaya hindi nila namamalayan, nagsimula silang umasta na parang mga bata. Bilang mga mandirigmang nakatadhana nilang maging, nagsimula silang magsanay araw-araw hanggang sa binasa ni Tom ang liham na dumating kasama nila doong iniwan sila sa pintuan ng kanyang bahay. Ang liham ay mula sa kanilang ina, si Longclaw, na nagsasabing dapat silang protektahan dahil sinakop ng mga metalikong hedgehog ang planetang Mobius. Naisip na niyo ba kung totoo ang produksyon ng Metal Sonic? At ang mga ito, sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan, ay inalipin ang lahat ng nilalang sa planetang Mobius. Buong planeta! Wild talaga yon! Kung sina Baby Pets, Sonic, Knuckles at Tails ay magiging sapat na makapangyarihan, maaari silang bumalik para iligtas ang planeta at ipagtanggol ang universo. Kaya naman, Tingnan mo kung paano nila sinusukat ang taas niya! Ang ganda! Ang cute! lumakbo sila na mabilis at tumawid sa ring portal, kasama ang sulat ni Longclaw. Pero pagdating nila sa planetang Mobius, nangyari ang pinakamasama dahil hinarap sila ng 1,500 metal na Sonics at sila ay matinding natalo. Hindi lang sila, marami ring ibang Sonic mula sa iba't ibang realidad ang nahuli. May ilang bersyon ng Sonic na tumanda, tulad ng Baby Sonic na lumaki at isang matandang Sonic na kulay, abo na ang balahibo at bumagal na. Pero sobrang kanyang lakas, tapang at talino. Ang cartoon na Sonic ay nahuli sa basement ng bahay ni Donut Lord mula sa Universo 3.14. Ilan bang universo ng Sonic ang meron? Binangga siya ng mga Metal Sonic habang nagmamaneho. Binugbog siya ng husto hanggang napautot. Nahuli rin si pangit na Sonic at tinapos ang kanyang miserableng buhay. Kinukuha ng mga Metal Sonic lahat ng Sonic mula sa multiverse para sipsipin ang kanilang kapangyarihan at maging pinakamalakas. Astig, sila na lang ang kulang. Ang Super Metal Sonic! Ang original at pinakamakapangyarihan sa pangunahing universo at malapit na nilang makamit ito, sana'y nangyari na ito kung hindi dumating ang tamang tulong. Siyempre, Amy! Nasang nagligtas sa huling Sonic! Di ba? Pati si Mario, nanonood at sinasabing mag-subscribe ka. Tama, kailangan mag-subscribe at mag-iwan ng magandang like mga kaibigan. Dahil napakaganda ng mga video na ito, hindi pumapalya ang mga teoryang ito. Sinagip ni Amy si Sonic at sinabing kailangan niya ang tulong niya at ng team. Dumating sina Knuckles at Tails at sabi nila, "Ang bilis mo talaga.
Si Amy Rose ang nagligtas sa kanila bago pa iligtas si Sonic, tapos bigla siyang nawala. Pinaliwanag niya na ang mga Metal Sonic ay mula sa hinaharap. Naglakbay sila sa iba't ibang panahon at universo para hulihin ang lahat ng Sonic. May 100 bersyon na sila, isa na lang kulang. Pag nahuli nila si Sonic na ika-100 at isa ikaw yon at nakuha ang kapangyarihan, katapusan na. Hindi. Ang pinuno ng Metal Sonic ay magkakaroon ng kapangyarihang walang makakatumbas sa buong multiverso. Kahit sa panaginip, ginano agad ni Sonic kung nasa ng base ng mga Metal Sonics dahil hindi pwedeng makarating ang mga ito sa daigdig. Sabi ni Amy Rose, "Sundanin niyo ako!" Oh, at doon gumawa siya ng ring, di ba? Dinala sila ni Amy Rose sa Little Planet at ipinakita ang plano ng mga Metal Sonics sa base. Astig! Lahat ng bersyon ni Sonic na nahuli at di niya natulungan. Sa teorya, kailangan nilang makuha ang 100 at isang Sonic para nakawin ang kapangyarihan nila. Siyempre, siya na lang ang kulang. Dapat nating gawin ang lahat para hindi ka nila mahuli. Doon nakadepende ang panalo natin. Pero sa mismong sandaling yon, nagsimulang manginig ang buong Little Planet at mula sa kanyang pinakapuso ay nagmumula ang isang nakakasilaw na liwanag. Nakita natin na ito ay isang mechanical na orbe na parang nucleus sa dibdib ng Metal Sonics pero mas malaki na siyang sumisipsip ng enerhiya mula sa 8 Chaos Emeralds kung saan sa loob nito ay naroon na ang kapangyarihan ng 100 Sonics dahil ang kanilang mga kapangyarihan ay naipaloob na sa mga Esmeralda. Siyempre, binakawan na sila ng sigla at kapangyarihan ng lahat. Kapag nakuha ng main Metal Sonic ang mga Chaos Emeralds, hindi na siya matatalo. Sumigaw si Amy Rose. Hindi maaari. Biglang nagkaroon ng bisyon si Sonic at napunta ang isipan niya sa ibang dimensyon. Sa isang planetang wasak. Sa malayo, nakita niya ang dambuhalang hedgehog na kamukha ni Shadow. Parang isang giganting metal shadow. Shadow, anong ginagawa mo dito? Nagtanong si Sonic. Ako ang pinakamalaking takot mo, sabi ni Shadow. Sumigaw si Sonic. Takot? Sige, parang totoo. Wala akong takot sa'yo. Tumahimik ka, Sonic, sigaw ni Shadow. Makinig mabuti sa sasabihin ko, ayos ba? Kapag nagpatuloy ito, lahat tayo, pati ako, mamamatay. Pero may isang bagay na ikaw lang ang kaya gawin. Sa bilis mo, kaya mo sirain ng grabidad tulad ng dati. Kung maabot mo ang bilis ng liwanag, maaari kang mag-time travel. Gawin mo yon at bumalik ng 5 minuto sa nakaraan. Sapat na para mabago ang kasaysayan. Totoo bang kaya mo gawin yon, Sonic? Nagising si Sonic at sabi, alam ko na gagawin. Sumagot si Knuckles kasama si Tails. Bilisan mo kasi, napapaligiran na tayo. Totoo, 1,000 Metal Sonic ang sabay-sabay umatake. Ilang Metal Sonic? Heto na ang saya. Heto na talaga ang saya. Sa loob ng wala pang 20 segundo, parehong sina Knuckles, Tails at Amy Rose ay brutal na pinatay. Wala sa kanila kailangan ng mga Metal Sonic kundi si Sonic. Kaya nagulat si Sonic, pero agad siyang nagalit at napuno ng adrenaline. Hindi niya hinayaang malito at mabilis siyang tumakbo palabas ng base. Alam niyang kahit masakit ang trahedya, maaari niyang baguhin ang lahat kung susundan niya ang yapak ni Shadow sa pangitain. Kaya si Sonic ay patuloy na tumatakbo sa buong Little Planet hanggang nagsimulang gumana ang lahat. Habang dumadaan si Sonic sa iba't ibang lugar, napansin niyang may mga naiiwang bakas ng oras sa kanyang likuran. May mga ibang Sonic na pansamantalang nagkakasabay sa parehong linya ng panahon ng orihinal. Nang maabot ni Sonic ang bilis ng liwanag, nangyari ang epic na pangyayari. Nagawa niya! Malakas na pagsabog ng Chaos Energy ang nabukas ng portal papunta sa nakaraan ni Sonic. Doon, makikita ang Metal Sonic na galit at naglalabas ng usok sa ilong. Nang makita ang malaking dome ng enerhiya ng Chaos na inilabas ni Sonic, alam na niya agad ang plano nito. Bumalik tayo kay Sonic na ngayon ay tumatawid sa portal at binabasag ang mga realidad. Habang sinusuri niya ang iba't ibang realidad at timeline, natagpuan niyang isa na magdadala sa kanya 5 minuto sa nakaraan. Paglukso niya sa puwang, nakarating siya sa Little Planet 5 minuto bago dumating sina Amy Rose, Knuckles at Tails. Nagulat si Sonic nang makita si Shadow na nakahandusay at napapalibutan ng daan-daang Metal Sonic. Agad niya itong ipinagtanggol at iniligtas. Sabi ni Shadow, kaya pala gumana ang pagpapadala ko ng iniisip ko sa iyo gamit ang Chaos Control. Pero mukhang naniwala ka na ako ang kinatatakutan mo. Tumahimik ka, sabi ni Sonic. Kailangan nating kumilos. Sangayon ako sa iyo sa unang pagkakataon, sabi ni Shadow. Agad silang naganda at sumugod laban sa mahigit 1,000 Metal Sonic na papalapit. Dahil sa kanilang pinagsamang kakayahan at mabilis na pagkilos sa loob ng 5 minuto,
napigilan nilang maipaloob ang kapangyarihan ng 100 alternatibong Sonic sa 8 Chaos Emeralds. Ngayon, unti-unti nang nabibigo ang mga plano ng orihinal na Metal Sonic. At ngayon, nakikita nating dumarating sina Amy Rose, Knuckles at Tails, kasama ang isa pang Sonic. Pagdating ng Sonic, bigla siyang nawala dahil hindi pwedeng magsabay ng matagal ang natitirang anyo. Si Jerry yun, pero galing sa hinaharap na hindi pa dumarating. Misteryo pa rin ang mga batas ng espasyo at oras. Dumating ang orihinal na Metal Sonic, kinuha ang 8 Chaos Emeralds at sinipsip ang kapangyarihan nila. Naku po, kahit wala silang kapangyarihan ng mga Sonic, taglay nila ang lakas ng lahat ng nilalang sa Little Planet. Hindi. Kung makuha niyang kapangyarihan, lalala ang sitwasyon. Pero bago mangyari, pumagit na si Amy Rose. Kinuha ang Chaos Emeralds at naging Super Amy Rose. Pinigilan siya ni Amy. Ibinahagi niya ang kapangyarihan kina Sonic at Shadow, kaya naging super din sila. Ang astig! Sa pamamagitan ng kanilang mga kapangyarihan, nagawa nilang hindi lang talunin ang orihinal na Metal Sonic, kundi pati na rin ang daan-daang mga replika na natitirang aktibo. At nailigtas at naibalik nila sa kanilang mga universo ang lahat ng mga bersyon. Mga naunang bersyon ni Sonic. Nahuli? Sinusundan din ang dating Team Baby Sonic. Oh! Tandaan mo na ang video na ito ay wala namang iba kundi isang teoryang ginawa ko ng may pagmamahal na layuning aliwin kayo. Kung gusto nyo pa nito, pakiusap lang. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang ang teoryang ito. Namatay ako sa kilig at pagka-epic kasi ang ganda ng pelikula kung ganito ang mangyayari. Ayoko matapos ang video na may isang teorya lang, kaya kinuha ko ang mga teorya mula nung lumabas ang Sonic 3 para pag-usapan ngayon sa video na ito. At pwede nyo rin i-share ang teorya nyo sa comments. Sinabi ni Angel Sonic 492, para sa akin sina Metal Sonic at Amy ay maaaring mula sa ibang realidad, hindi galing sa hinaharap. Isang alternate reality kung saan tinanggal ni Eggman si Sonic at siyang namuno sa mundo. Doon mo may papaliwanag kung bakit bumalik si Eggman galing siya sa ibang universo. Siguro nalaman ni Eggman na may iba pang alternatibong realidad na pwedeng sakupin kaya pinadala niya si Metal Sonic. Pero naglakbay din si Amy sa realidad ni Sonic para maiwasan ang kapalaran ng kanyang universo. Kasi Angel, malakas ang teoryang yan. Pero ibig sabihin nito, mamamatay ang Eggman ng Earth, yung gumawa ng magiting na pagsasakripisyo sa dulo ng Sonic 3. Pero ganun pa rin, mahirap tanggapin ang pagkamatay niya. Kaya mas naniniwala akong kontrabida ay isang Eggman mula ibang multiverse kasama ang Metal Sonic, Neo Metal Sonic at lahat ng imbensyon niya. Hindi ako naniniwala na patay na si Eggman ng ating universo. Sa palagay ko, babalik siya at posibleng tumulong ulit sa Team Sonic. Ayon kay Danny Chango Leon Abihemani, Leon, may teorya ako. Pagkatapos mapatumba lahat ng Metal Sonic, inimbitahan ni Sonic si Amy sumali sa Team Sonic at tumira kina Tom. Dumating si Silver sa lungsod at nagdulot ng gulo. Nang subukan siyang talunin ng Team Sonic, nabigo sila kaya bumalik si Shadow para iligtas sila. Ayos, Danny, maganda teorya mo. Maraming posibleng mangyari, di ko lang alam kung galon mismo. Si Silver ay galing sa apokaliptikong hinaharap na winasak ni Sonic, kaya tinitingnan niya si Sonic bilang bininang kasamaan. Sa tingin ko, magandang premise yan para sa post-credit scene ng Sonic 4. Pagkatapos ipakita ang time travel at galaw ng Team Sonic, Minchi! Pramundo at multiverso para labanan ng mga Metal Sonic. Nagtagumpay si Silver sa paglabay sa oras o multiverso para hanapin at subukan tapusin si Sonic. Sabi ni Isaac Gaming, kamusta Leon? Sa teorya ko sa Sonic 4, makikilala ni na Sonic, Tails at Knuckles si Amy. Sa isang sandali, iisipin ni na Tom at Maddie na nagkaroon ng nobya si Sonic at ipagdiriwang nila ito na parang kasal. Pero ipapaliwanag ni Sonic sa kanila at magpapasya sina Tom at Maddie na maniwala sa kanya. Pero pagkatapos ay dadali ni Sonic si Amy para ipakilala sa Green Hill. Sa una, magugustuhan ni Amy ang lugar pero maalala niyang may sarili siyang tahanan sa ibang planeta. Ayun, dalawang mabilis at maikling teorya ito na nakakatuwa tungkol sa mga posibleng magandang mapanood sa Sonic 4 na tiyak ikatutuwa nating lahat kung mangyari. Gamitin niyo ang video na ito para ilagay ang teorya niyo at susunod na video ay pwede natin suriin at simulan ang mga ito. Hindi na ganun katagal bago lumabas ang Sonic 4 sa April 2027 na ito ilalabas. Pero malamang ay magkakaroon tayo ng trailer sa pantatapos ng taon na ito o sa simula ng susunod. Kaya maghintay tayo, maging pasensyoso at ibigay ang lahat para makagawa ng kamangamangang content. Baka trabaho muli ang Paramount at baka maibalik ko pa ang boses ko sa pelikula. Magpapaalam na si Tito Leon. Maraming salamat talaga sa inyong lahat sa suporta na palagi ninyong ibinibigay. Kung wala kayo ay hindi ako narito. Sobrang nagpapasalamat ako at magkikita tayo muli sa susunod na may mas marami pa. Paalam!